katambay at good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good day all mga katambay. So ayun, ang oras natin ay 5:35 na ng umaga. So yun, ang petsa pala natin is May 15, 2026 at Friday. So yung mga katambay at kanina pa ako gising mga 3:30 gising na ako. So yun, medyo 3.5 hours lang tulog ko ngayon kasi sa kadahilanan na nung kapatid ko ay laseng, nagiinuman sila magkaibigan dito sa loob ng bahay. So ako, hirap ako kumuha ng tulog kasi dito ko sa baba natutulog. So yun, at ngayon nakabawi naman na ako ng pahinga. Excuse me po. So yun, at kape lang ako and then almusal. Pupunta ko ngayon sa bahay ng aking mother. So pinapapunta rin ako ng aking mother doon sa Kamarin. So ayun, at mag-almusal ako. Ready lang ako ng kape. So yun, at gagawa lang ako ng aking kape. So yun mga katambay, at lalagyan ko na ng tubig yung coffee maker. And then yun, nalagyan ko na ng tubig. And then isunod ko yung kape. Bali, yan, bali 4 na scoop. So ayun, at bukas na. So yun. So yung mga katambay, at gawa na ang aking kape. So ayun. At tinitikas ko na lang yung todo. So yun,
Tinitikits ko lang yung tulo. So yung mga katambay, salin ko na yung kape. So tapos na magtulo. So yun. So yung mga katambay at yun. Ng kape. Tapos tinapay. Tinapay na may mayonnaise. Excuse me. Ay, so yun mga katambay yun. Patapos ko almusal, saing. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung paghugas ko ng saing. Baka maka-copyright na naman ako. So yun. At sabi ko nga kagabi, pagsubok nalalagpasan yan. May nag-report kasi sa FB ko. Hindi ko na sasabihin anong report na yun. So yun.
wala naman ako natandaan na binayolate ko sa FB. Wala naman. Kung tutusin nga, puro patama reels lang yung ginagawa ko dun. Kung sino man nagkiklik na para sirain ako, Panginoon Jesus na bahala sa kanila. Yun, tamang term doon. Naalala ko na may restrict ako sa Facebook. Kung sino man nagre-restrict sa akin, bahala na Panginoon sa'yo. Basta ako wala akong inaapakan na tao. Malinis ako. Alam yun ng mga kamag-anak ko. Yung mga malalapit kong kaanak. Alam nila na wala akong inaapakan na tao. At saka sa mga dating mga kapitbahay ko na lumilipat ng ibang lugar or nasa abroad na nakabase. Alam nila yan na wala akong tinatapakang tao simulat sa simulang gumawa nung bagong gawa mga social media accounts ko. Simula nun wala pa akong social media. Alam nila na wala akong tinatapakan na tao. Kaya pala isipan sa akin, bakit ako na-restrict sa FB? Siguro yung mga naiinggit sa akin yun na medyo maangat na ako sa buhay. At wala na akong pakialam sa kanila kung mainggit sila sa akin o ano man. Ay, total, na open naman tong topic natin. May mga ibang kaanak ako. May ibang kapitbahay ako na snubbers, kumbaga.
Nandyan sila para siraan ka. Nandyan sila para maliitin ka. Porket mild autism lang ang isang taong kagaya ko. Idadaw nila ng ganun. Napanood ko tuloy yung reel si Miss Karen. Yung interview niya sa mag-asawang Vargas. About sa bully. Napanood ko lang. May nag-comment doon na medyo napikon din ako. Kasi wala pa naman akong anak para maranasan yon. Meron pamangkin, meron apo sa pamangkin. So, alam ko yung feeling, kahit hindi ako magulang, alam ko yung feeling na nabubuli. Kasi ako mismo, nakaranas na yun. Simula nung grade 1 ako, hanggang third year high school ako, walang tigil bully sa akin. Pero lahat ng yon tiniis ko. Hindi ko nababanggitin yung kinoment ko doon. Hindi ko na rin babanggitin sino nag-comment nun na kung bakit nag-init kagad ulo ko at napa-comment kagad ako, napa-reply comment kagad ako. Hindi ko na sasabihin kung sino siya. Kasi ang nasa isip ko, baka wala siyang anak or hindi pa naman nabubuli mga anak niya. So, yun. Alam niyo mga katambay ko yung bully. Lumalaganap yan. Parang bagong virus yan dito. Parang COVID-19 na dumadami. So yun, tapos ako kumain ng tinapay.
Di naman ako masyadong maagang aalis. Kumbaga, magsasaing na ako bago ko umalis. So, ayun. Ay, so yun. Ubos na ang aking kinakape. So, yun nga about sa ano naman, nasabi ko na yung bully, yung restrict, yung copyright pala. Ito hindi sa akin to sa kaibigan ko to. Nagbablog siya. Hindi ko na sasabihin kung saan platform. Nagbablog siya, walang music, walang pelikula, wala lahat. Pero nakaka-copyright pa rin siya. Ewan niya daw kung bakit nagkaganon. Sabi ko na lang sa kaibigan ko, pareho tayo ng sitwasyon. Ako, restrict pa nga. Sabi kong ganon. So, sabi ko, positive ka lang. Mawawala din yan. Ako, positive akong tao kahit gaano karaming hindi maganda nangyayari sa akin. Mga negative na nangyayari sa akin. Positive thinking pa rin ako. Kwento ko lang mga katambay, no. Nung nag-e-bike ako papuntang bayan ng Baliches, may bibilin lang ako sa Seymour. Medyo paggabi na yon. May dalawang lasing na humalulot sa likod ko. Single. Tapos, itong harap ko, yung harap ko, nag-full stop. Malayo ko, ganyan pa distance Pero may preno na ako. So, hindi ko siya inabutan. Konti na lang, ganyan na lang. Mga isang dangkal. Konti na lang, maabutan ko na siya. Pero nakapagpreno ko yun. Buti ka mo nasa bandang gilid ako. Yung dalawang lasing, binunggo ko, buti nakapaling yung manibela ko paloob ng Rojas compound. So, nag-overshoot ako sa Rojas compound. Yung pagbangga sa akin, nag-overshoot ako sa Rojas compound at kamunti ka na ako magbangga sa pader doon.
So, buti may barangay kasi may lamay sa dulo ng Rojas nun. At pinunta na ako ng barangay. Buti may isang cellphone na nakakabit sa manibela ko. Yun ang pang dashcam ko talaga. So, plinay ko yung video. Nakita doon sa video na bigla ako talaga ng rider. So, yun, kita lahat. So, ang nangyari, in-impound yung single na motor kasi bukod sa laseng, yung driver kompleto sa violation. Ika nga, kompleto sa violation. Helmet, dress code, Risto, plaka, ORCR, wala. Tapos expire ang risto ng motor na tukoy sa LTO. Expire ang risto. Walang plaka pero nalaman na expire ang risto dahil sa chassis number, sa engine number. So yun, in-impound, madalit sabi. In-impound. So, yung lasing, nagmumura pa. Sabi ng barangay, pag nagmura ka pa, papadampot ka namin. So, umuwi na lang yung dalawa. So, yun. Tapos na ako mag-almusal. So, kinabukasan yun, pinuntahan na ako ng mga kaanak dito ng dalawang lasing. Buti hindi ko pa binubura yung video sa dashcam phone ko at pinakita ko sa kaanak. So yun, humihingi ng pasensya sa akin yung kaanak. Sabi ko, handa ko naman sila patawarin, pero managot sila sa batas. Sabi ko, oo, pinapatawad ko sila, pero may pananagutan sila sa batas na hindi na ako dapat mag-decision yun. So yun, magsasaing na ako. So ayun. So ayun mga kantambay, at kakahugas lang netong kaldero ng sakong saingan. So magsasaing na ako. So, ayun, 2.5 yung sinasign ko. And then, yun.
ayun, nakapag ano na ako. Punas. So, ayun. At ilagay suka. So, ayun, ang mga katambay. So, yun, magre-ready na ako para makaalis na ako. So, yun. So, yun mga katambay at paalis na rin ako pero ilalabas ko muna si Lolo Big. So, ayun. So, ayun, ilalabas ko na siya. So, yun. So, yun, ilalabas ko na. So, yung mga katambay at paalis na ako, ayan, nakabag na ako. So, nandun na si Lolo Big sa labas. So yun mga katambay at nandito na ako sa bahay ng aking mama. So, yun. At, yun, bantay muna ako dito. So yun mga katambay, hanggang dito na lang ang aking vlog. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang aking kaglaman. So yun, oras pala natin is 9:10 na ng umaga sa petsa na May 15, 2026 at Friday. So yun, at abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive, at Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Huwag kalimutan magdasal, lagi magdasal. At kahit anumang unos o pagsubok sa buhay, huwag natin susukuan, laban lang. So ayun, at bye-bye, iwas sa mga negative vibes. At bye-bye.